ano talaga nito, ang punong dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin na sa group namin. Mayroon kami sa group A, group B. Tapos gano'n eh. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng papanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlak siya, kasama na naman sa kawalangyaan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message sa mga families ng missing Saboneros na apparently balik na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Anong message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yun talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Sir, just to clarify, Si Brown, Group B si Brown. Sila talagang pareho sila na si Bisaya, Rosan. Hindi, malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, saan kailangan mag-offer po sila ng ganong presyo sa inyo? Or kapag hindi magpapagod bakit po sa tutungalan po na Isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Pero anong pangalan ni Brown? Alan Bantiles. Sir, sa madaling salita, hindi kayo nabigay sa kanilang mga hinihingi pera. Hindi nga ako, tumulong ako kay Don nung eleksyon. Dahil humihingi ng tulong. Pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano-ano eh. Ngayon, nire-record niya, nire-record doon nila ako. Usapan namin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, namba-blackmail. So, kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Bakit po, sir, hindi niyo ninyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Bakit hindi po ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahing tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya kong isop sa sarili ko, isusop ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, kumigisa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, diniposit namin sa account nila. Ano klase extortion yan? Mayor. Ng Borobo, ng Surigao at May idea kayo kung sino nakalimutan? Wala, hindi ko masabi kung sino nasali, pero hindi ko masabi kung anong pinagagawa niya. Sir, Pero po sa pera, may nakikita ba kayong anggulo na dahil po sa politika kaya kayo kilala?
Wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro, sa pag-iimbestiga din na lang ng mga pulis siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang, yung background ni Don na lang. Pero Kung sir, anong may klase. kalaban po ba kayo mas malaki na dyan sa larangan ng negosyo mo po? Na baka nasa No comment ako niya sa kanya sa negosyo kasi negosyo. Lagi ko siya nakakausap maski nung huli. Last night. Hindi, Sentang pillars last week. nung I think last week, ito sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown, pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi yung inaayos na lang yung visa yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Sabi nun, namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama nyo dapat isama ko sila. Sabi ko, anong kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo yun, hindi maganda yung naging usapan. I was able to read your affidavit. Meron po nakalagay doon na si Rogelio Balican is nakipag-meeting kay Don. Ang sinasabi po ni Rogelio Balican planning to assassinate and rob yung mga property. Okay, ganito yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, itong huli na lang Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Kaya si Don, paglasing yan, kung ano mga pinagsasabi niyan Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house sila nila na tinataguan nila, sa band ng Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino kasama lahat, kasi sila nakakaalam niya. Pinlano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko kasi nasa paligid ko, mga tao niya Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Dito huli ko lang nalaman Sir, kanina po, you mentioned na tinatawagan na natin po yung natin pangalan nyo, in line with your name. Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Magkakaano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ako minsan-minsan niya para sa marketing lang yan, para maraming tumaya. Kaparo sila Celso Salazar. Ang negosyo niyan, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan? Kasi nasabi. Level ng relationship mo ni your friend parents, umabot na ubas na parang close, married secrets, ang level naging trust kasi sobrang kumitiwala sa mga tao. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso farm, yung malilita, mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na mayroon pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang Don na yan? Ang Don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na ang Don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company
na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. May nag-complain ng sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, no? Frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin, ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagpo-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Don na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Don na yan, at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court kung darating na doon. Attorney, question from GMA News. Kung possibility na siya gawing state witness, what are your thoughts about this? Kung siya gawing state witness? So definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na lima ang akusado. Six ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon. Because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Charlie, follow-up na sir. So, kung kayo pong target ito sa Pilipinas, bakit po sa dinamay niya ba? Ang iba kong mga tao, pangalabas na mga celebrity, ito rin sa ito, kung kayo po ang pinaka-target ito? Extortion. Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niya pangalan. Yung original, sinasabi niya parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yan. Complaint. Lima ang final na complaints today.
Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character or reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent person. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Hey sir, sorry po. Sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against this person? Well, magpa-file, I think lahat ng mination yung pangalan. Para nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpa-file sila ng kaso siyempre. Meron man Wala. Basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, si Don, kung ano maging resulta ng investigasyon. Wala akong masasabi dyan. Sir, from Bob Radio. Sir, hindi po kaya parang diversionary tactics ko yung doon na outside of the kaya kayo pinupulit. Well, ang basa ko sa kay Don, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niyan eh. Sir, tama po, tama po yung sinabi. After niya labas ng state of events, hinihan niya ng pera. Since February pa. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yan eh. Tapos nalaman ko kasi umiikot yung affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, sir, wala kayong inutos sa kanyang gumawa ng Of course hindi. at siya lang yung maaaring gumawa ng mga criminal activity dapat. Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinuhuli. Maayos na lang daw niya, makumpleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. So you would ask for departure order against him para hindi makalabas? Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. In your part, sir, ngayon nag-file na kayo ng kaso laban sa you ask the court to obey for departure order. Well, kung pwede. Mas okay yun. Yes. Sinabi na po yung Malacanang kahapon. Kasi bigyan po ay isensado dito sa kaso ng missing sa Bumeros. So, para po maglabas na rin din sa katotohanan. Pero sa iyo, sir, kanina sinabi mo na wala ka pong alam. Pwede feeling para kung ano man po yung kung meron o wala, pwede kayong ng AI po kaya yung ano po, importante siyempre yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung kung katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa word ng sabong. Of course, kaya naman ako naandito. Yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. May sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya tatanong niya ako about the case, kung ano nangyari sa mga ano. Hindi ko alam yun. Yung nalalaman. Nalalaman ko. Wala kami. So, sabihin ko, tama naman yung sinabi ng ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikinggan siya na siya, baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this the investors group are willing to cooperate with government
the government, that includes the President, that includes the Supreme Court, and it includes the Secretary of Justice and all the personnel, no? To come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga kapamilya, no, kamag-anak. No? So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito, no? Sana mabasa rin ng gobyerno, and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin, based on personal knowledge, na siya ang nag-i-store. Kasi ang pera-pera lang to, at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country. No? Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atamas.